Ibinulgar nga po na posibleng hindi pa makapaglaro si Kyrie Irving next season para sa Dallas Mavericks matapos ang ACL injury nito. Kakailanganin nga po ng matagal na panahon upang makarecover ito ng maayos. Maliban dyan, kailangan rin naman nga niyang palakasin at ipakondisyon ang tuhod upang hindi na siya magtamo pa muli ng bagong injury. Kaya posible na hindi siya payagang maglaro sa Dallas next year o kung makapaglaro man, maaaring last quarter na ng regular season o playoff maglaro. Kaya kailangan talaga ng Dallas Mavericks na ihanda ang lineup. Pero hindi rin naman dapat dito mag-alala ang mga teams dahil mismong si Anthony Davis na ang nagsabi mas magiging ready siya na pangunahan ng Dallas Mavericks. In fact, inumpisa niya ito sa pamamagitan ng paggupit ng buhok at pagbabago ng hairstyle. Simula sa pagiging braided long hair nito na pag-ikli nga siya ng buhok na pinaniniwalaan na handa na si Davis na bumalik sa kanyang role na pagiging power forward. Kung inyo ngang matatandaan matapos ang 2021 season, ginamit na nga siya ng Lakers bilang syempre sentro, which is hindi naman masyadong epektibo laban sa mga teams na merong bigger lineup. Kaya ngayon nga may pagkakataon na siyang maglaro sa kanyang dating posisyon, susulitin niya nga ito. Samantala, dito naman, pagkatapos ng ilang araw na pagsilabasa ng mga trade rumors patungkol kay Austin Reeves, sa wakas nagsalita na nga ito ang kampo niya kung saan sinabi ng kanyang agent na plano nilang hindi kunin ang player option nito na $14.9 million bagkos balak nilang kumuha sa Lakers ng bagong kontrata na nagkakahalaga na mahigit $30 million plus per year. Mas mataas kumpara sa kanyang makukuhang $19.5 million na extension. Subalit mukhang hindi rin naman sila magkakasundo sa ganitong klaseng kontrata since hindi afford ng Lakers na bigyan siya ng lampas na $30 million. Kaya kung sakaling hingiin ito ng kampo ni Austin Reeves, posible na mas piliin na lang na gamitin ito bilang asset para makuha si Giannis Antetokounmpo. Isasama nga nila si Reeves sa kanilang mga players na ilalagay sa package na maipang-o-offer sa Milwaukee Bucks na sina Rui Hachimura, Vanderbilt, Kenneth, Gabe Vincent at 2 first round pick. Sa kabilang banda, kahit hindi maganda ang umpisa ng New York Knicks sa Game 3 matapos silang maagang tambakan ng Indiana Pacers, nagawa pa rin naman nila ditong magkapag-comeback 106-100 at nagawa nila yan salamat sa pag-step up ni Karl Anthony Towns na merong 24 points, 15 rebounds kasama na ang kanyang sariling scoring run sa last quarter upang maidikit ang talaan ng Pacers and eventually makuha ang panalo. At dahil sa ginawang comeback win ng Knicks sa 20 points deficit sa Game 3, naibaba na rin naman sa 2-1 ang serye kung saan may pagkakataon na sang maitabla ang serye sa 2-2 na gaganapin muli sa home court ng Indiana. Bukod dyan, may tsansa rin naman na pulutin ng sumpa o putulin ang sumpa ng kanilang team. Gaya ng napag-usapan natin, hindi pa nanalo o nakapag-comeback ang Knicks sa tuwing nababaon sila sa 0-2. 14 beses na rin naman itong nangyari sa history ng prangkisa, ngunit ni isa man, hindi sila nanalo. Kaya yan ang balak basagin ng Knicks laban sa Indiana Pacers.